Bago tayo magsimula, huminga ka muna ng malalim. Kung may alaga ka, malamang napansin mo na hindi ka niya iniiwan. Laging nakatingin, laging nakasunod, at minsan mapapatanong ka, bakit parang ako ang buong mundo niya? Hindi ito kwento ng pagiging clingy, hindi rin ito simpleng lambing. Ito ay kwento ng psychology, ng attachment, at ng tahimik na pagmamahal na hindi kailanman humihingi ng kapalit. Sa video na ito, unawain natin kung bakit sa isip ng alaga mo, ikaw ang ligtas, ikaw ang tahanan, at ikaw ang pinipiling mundo araw-araw. Simulan na natin ang tungkol sa psychology kung bakit parang obsessed ang pet mo sa iyo. Napapansin mo ba kahit saan ka pumunta, may sumusunod? Sa kusina, sa banyo, sa kwarto, kahit sandali ka lang mawawala, parang may nag-aabang na kaagad. At minsan, mapapaisip ka, bakit parang sobrang attached ng alaga ko sa akin? Obsessed ba siya? Sa psychology, hindi ito obsession, ito ay attachment. Ang mga alagang hayop, lalo na ang aso, ay may kakayahang bumuo ng emotional bond na halos kapareho ng bond ng bata sa magulang. Ikaw ang tinatawag nilang safe base. Ibig sabihin, kapag nariyan ka, okay ang mundo. Kapag wala ka, hindi sila sigurado. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil ikaw ang naging center ng seguridad nila. Ayon sa studies, ang presensya mo ay nagpapababa ng stress hormone ng alaga mo. Kapag naririnig nila ang boses mo o naaamoy ka nila, bumabagal ang tibok ng puso nila. Parang sinasabi ng katawan nila, ligtas na ako. Kaya kapag nakatingin lang sila sa iyo kahit wala kang ginagawa, hindi sila bored. Pinipili ka lang nilang pakinggan, pinipili ka na lang samahan. Isa pa sa dahilan kung bakit parang obsessed sila, ikaw ang routine nila. Ikaw ang oras ng gising, ikaw ang oras ng kain, ikaw ang oras ng lakad, ikaw ang pahinga. Sa mundo nila, ikaw ang consistency sa gitna ng mga bagay na hindi nila kontrolado. At alam mo ba ang pinakatahimik pero pinakamalalim na dahilan? Ito ay dahil nararamdaman ka nila. Hindi nila alam kung bakit ka malungkot, hindi nila alam ang problema mo, pero nararamdaman ka nila, lalong-lalo na kapag mabigat ang loob mo. Kaya kung mapapansin mo, bigla na lang silang lalapit, hihiga sa tabi mo, hindi magsasalita, hindi magtatanong, presensya lang nila. Sa psychology, ito ay tinatawag na emotional attunement. Ang kakayahang makisabay sa emosyon ng iba kahit walang salita. Hindi sila obsessed sa'yo dahil kailangan ka nila. Obsessed sila dahil pinipili ka nila. Pinili ka bilang pamilya, pinili ka bilang tahanan, pinili ka bilang mundo nila. At marahil, ito ang pinakatunay na klase ng pagmamahal. Yung hindi humihingi, hindi umaalis, hindi nang iiwan. Kaya sa susunod na makita mo ang alaga mong sumusunod sa iyo o tahimik lang na nakatingin, huwag mong isipin na sobra siya. Isipin mo ito. Sa psychology ng alaga mo, ikaw ang ligtas, ikaw ang tahanan, ikaw ang katahimikan na hindi kailangan ipaliwanag. Ang relasyon ng alaga at tao ay hindi basta-basta. Hindi ito nakabase sa pagkain lang, hindi rin sa training, at lalong hindi sa utos. Ito ay nakaugat sa attachment theory. Isang konsepto na nagsasabing ang bawat nilalang ay naghahanap ng isang presensya na nagbibigay ng seguridad. At sa mundo ng alaga mo, ikaw yon. Mula pa noong una mo siyang inuwi, ang boses mo ang naging pamilyar. Ang amoy mo ang naging tanda ng kaligtasan. Ang presensya mo ang naging pahinga mula sa takot at kalituhan. Kaya tuwing umaalis ka, hindi lang sila naghihintay. Nakikinig sila, umaasa sila, nagbabantay sila ng oras. Hindi dahil kontrolado ka nila, kundi dahil ikaw ang kanilang anchor. Kapag nakaupo ka lang at tahimik, at biglang lumapit sila para humiga sa tabi mo, iyon ang paraan nila
ng pagsasabi, narito lang ako, hindi ka nag-iisa. Sa psychology, ang ganitong kilos ay tanda ng secure attachment. Ang kakayahang maging kalmado basta alam nilang nariyan ka. At minsan kapag bigla silang tumitig sa'yo na parang may gustong sabihin, wala silang hinihingi. Pinapakinggan ka lang nila, pinabasa ang emosyon mo, nararamdaman kung mabigat ang loob mo kahit wala kang sinasabi. Ito ang dahilan kung bakit madalas mas nauuna pa silang lumapit bago ka tuluyang mapaiyak. Hindi ito hiwaga, ito ay emotional attunement, ang likas na kakayahan nilang makiramdam. Sa tahimik na paraan, ang alaga mo ay naging saksi sa mga araw na pagod ka, sa mga sandaling tahimik ka, at sa mga panahong pinili mong magpakatatag. At sa lahat ng iyon, hindi sila umalis. Kaya kung minsan mapapaisip ka kung bakit parang sobra silang magmahal, hindi yun sobra, iyon ay totoo. Gaya nga na nabanggit ko kanina, sa mundo ng psychology, ang alaga mo ay hindi obsessed sa'yo, kundi ikaw lang talaga ang pinipili nilang maging mundo. Hindi sila pinanganak na alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Hindi nila agad alam kung alin ang ligtas at alin ang dapat iwasan. Pero sa bawat araw na pinili mong alagaan sila, unti-unti kang nagiging sagot sa lahat ng tanong nila tungkol sa mundo. Kapag pinapakain mo sila, hindi lang tiyan ang napupuno, kundi nabubuo din ang tiwala. Kapag kinakausap mo sila, kahit hindi ka nila lubos na nauunawaan, ang boses mo ang nagiging wika ng kapanatagan nila. Kaya sa psychology, ang madalas nating tawaging clingy ay hindi kahinaan. Ito ay memory of safety. Naaalala ng katawan nila kung sino ang nariyan noong sila ay takot, kung sino ang hindi umalis noong sila ay mahina. At alam mo ba, ang attachment na ito ay hindi bulag. Alam ng alaga mo kapag may mali sa paligid. Alam nila kapag may tension, pero kapag pinili pa rin nilang lumapit sa'yo, iyon ay desisyon. Isang tahimik na pagpili na magtiwala. Sa mundo ng hayop, ang pagtulog sa tabi mo ay isa sa pinakamataas na anyo ng pagsuko ng sarili. Ibig sabihin, wala silang inaasahang bantayan. Wala silang kinakatakutan. Buong-buo ang loob nila na ligtas sila. Kaya kapag mahimbing silang natutulog habang ikaw ay naroon, hindi iyon simpleng antok. Iyon ay emotional security. At minsan kapag pakiramdam mo ay wala kang kwenta o pakiramdam mo ay kulang ka, may isang nilalang sa tabi mo na hindi kailanman nagdududa. Sa psychology ng alaga mo, hindi ka sinusukat batay sa tagumpay mo. Hindi sa pera, hindi sa estado sa buhay. Sinusukat ka nila batay sa presensya mo. Kung nariyan ka, kung bumabalik ka, kung hindi ka umaalis. At marahil ito ang dahilan kung bakit mas mabigat ang pagkawala nila kaysa sa inaakala ng iba. Dahil hindi lang sila alaga, sila ay naging saksi sa katahimikan mo, sa pagod mo, sa mga panahong walang ibang nakakaalam. At hanggang sa huli, ang gusto lang nila ay manatili sa tabi mo. Hindi dahil kailangan kanila para mabuhay, kundi dahil pinili kanila bilang mundo nila. At sa isang mundong puno ng kondisyon, ang ganitong uri ng pagmamahal ay bihira. Tahimik, totoo, at hindi umaalis.